Yumanig sa Sitio Luntian. Asawa, nagbuntis sa bayaw na kapatid mismo ng kanyang mister, at ang sikretong ito ay nagbunga ng isang malagim na trahedya. Sa isang mapayapang lugar sa tabi ng ilog maya sa Sitio Luntian, ang kwento ng pamilya ni Aling Nena ay naging usap-usapan ng buong nayon. Akala ng lahat, isa lamang itong ordinaryong pamilya, ngunit sa likod ng kanilang kinakalawang na tarangkahan ay may isang sikretong kayang gumimbal sa lahat. Si Marisol, ang manugang ng pamilya, ay 25 taong gulang pa lamang at kilala sa pagiging mahinhin at mabait. Kinasal siya kay Javier, ang bunsong anak ni Aling Nena, noong siya ay nasa maagang 20s pa lamang. Ang kanilang pagsasama sa simula ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Si Javier ang naging matatag na sandigan ni Marisol. Si Marisol naman ay kinagiliwan ng buong nayon dahil sa kanyang kasipagan at pagiging magalang. Noong araw ng kanilang kasal, ipinangako ni Javier na gagawin niya ang lahat para bigyan si Marisol ng isang masaganang tahanan. Ngunit dahil sa bigat ng pangangailangan sa buhay, napilitan siyang magtrabaho sa Mindanao bilang isang technical worker na may pangakong babalik din pagkatapos ng ilang taon. Mula noon, sa kanilang bahay ay tanging si Marisol at ang kanyang biyenan na lamang ang naiwan. Lumipas ang 1-2 taon, hindi pa rin makauwi si Javier. Tanging mga maikling tawag sa telepono at buwanang padala na lang ang kanilang ugnayan. Sa gitna ng pangungulila sa asawa, may mga gabing napapaiyak na lamang si Marisol sa sobrang kalungkutan. Naawa ang kanyang biyenan sa kanya at madalas siyang pinapayuhan, "Anak, magtiis ka lang." Lahat naman ng babaeng may asawa ay dumaranas ng hirap, ang mahalaga ay mahal ka ni Javier. Tumango si Marisol, ngunit may puwang pa rin sa kanyang puso na mahirap punan. Sa panahong iyon, umuwi si Diego, ang kuya ni Javier, pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa malayo. Ang 30 taong gulang na lalaki ay malakas, matipuno, at nagpakita ng labis na pag-aalala sa kanyang hipag. Sa simula, itinuring lang ito ni Marisol bilang tulong, ngunit hindi niya akalain na ang pag-aalalang iyon ay magiging simula ng isang trahedya. Isang hapon, biglang nagbulungan ang mga kapitbahay. "Uy, napapansin niyo ba si Marisol? Parang lumalaki ang tiyan, mukhang buntis. Pero mahigit 1 taon nang wala si Javier, di ba? Kanino kaya ang batang dinadala niya?" Ang chismis ay kumalat na parang apoy sa damuhan, at lahat sa nayon ay nag-aalinlangan. Ang mga nakikisimpatya ay napapailing na lang, habang ang mga mapanirang puri ay nagbubulungan at nang insulto. Si Aling Nena, na kilalang istrikto, ay nagsimula na ring maghinala. Tinitigan niya ang kanyang manugang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nang gabing iyon, sa loob ng maliit na silid, nakaupo si Marisol habang yakap ang kanyang tiyan, at ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Alam niyang hindi na niya ito maitatago pa. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi anak ng kanyang asawang nasa malayo, kundi bunga ng isang kasalanang hindi mapapatawad, isang pagkakamaling kinasangkutan ng kuya mismo ng kanyang asawa. Doon nagsimula ang trahedya. Ang isang tahanang inakalang payapa ay biglang naging isang kumunoy. Ang babaeng kilala sa kabaitan ay nasadlak sa kasalanan. Ang istriktong biyenan ay kailangang harapin ang isang nakakagimbal na katotohanan. At ang asawang gabi-gabi ay nagtitiwala at nagpapadala ng pagmamahal mula sa malayo ay walang kamalay-malay na isang malagim na trahedya ang naghihintay sa kanya. Walang sinuman sa nayon ang nag-akala na ang kwento ng pagbubuntis ng manugang ay hindi lamang isang chismis, kundi mitsa na magdudulot ng sunod-sunod na kasawian na sisira sa kanilang pamilya at yuyurak sa kanilang dangal. At mula rito, naunawaan ng lahat na ang isang sandali ng kahinaan ay maaaring sumira sa buong buhay ng isang tao. Ang mga unang araw ng tagsibol sa Sitio Luntian ay madalas na may kasamang ambon at malamig na hangin na tumatagos sa mga lumang bubong. Sa loob ng bahay na may kupas ng pulang tisa, tahimik na nakaupo si Marisol sa beranda. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa daan ng lupa patungo sa highway. Sabik na siya sa kanyang asawa. Mahigit 1 taon na mula nang umalis si Javier para magtrabaho sa isang industrial zone sa malayong Mindanao. Noong hinatid niya ang kanyang asawa, mahigpit na hinawakan ni Marisol ang kanyang kamay, nangingilid ang luha, "Gaano kakatagal bago ka bumalik?" Hinaplos ni Javier ang buhok ng asawa at mumiti, 1 taon o 2 lang, mag-ipon lang ako ng sapat na pera para maipaayos natin ang bahay. Dito ka lang sa bahay, alagaan mo ang sarili mo, kung may kailangan ka, humingi ka ng tulong kay nanay. Ang pangakong iyon ang naging pag-asa ni Marisol sa bawat araw.
Ngunit habang tumatagal, ang pag-asang iyon ay unti-unting kumukupas. Ang kanilang mga tawag ay mabilisan, umiikot lang sa pagpapadala ng pera at trabaho. Ang damdamin ng isang batang asawa ang kanyang mga pagnanasa, ang kanyang kalungkutan hindi lubos na nauunawaan ni Javier mula sa malayo. Si Aling Nena, ang kanyang biyenan, ay naawa sa kanya. Minsan, kapag nakikita niyang tulala si Marisol, napapabuntong hininga na lang siya, sayang ang kabataan ng isang babae. Sa edad mong ito, dapat sana ay nasa tabi mo ang iyong asawa. Magtiis ka na lang. Naghihirap din si Javier doon. Pilit na umiti si Marisol, ngunit ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na pighati. May mga gabing maulan, habang nakahiga at pinakikinggan ang ihip ng hangin, humahagulgol siya. Yakap-yakap ang malamig na kumot na parang iyon ang mga bisig ng kanyang asawa. At sa panahong iyon, umuwi si Diego, ang kuya ni Javier, pagkatapos ng ilang taon ng pakikipagsapalaran sa Luzon. Ibang-iba si Diego kay Javier, mas matipuno, masanay sa buhay, may kumpiyansa sa paglakad, at malalim ang boses. Sa unang araw pa lang ng kanyang pag-uwi, agad siyang tumulong sa kanyang ina, at hipag sa paglilinis ng bakuran at pagkumpuni ng sirang pinto. Hayaan mo na, ako na ang gagawa niyan. Magpahinga ka na lang, hipag. Sabi ni Diego habang nakangiti. Nahiya si Marisol, sanay na po ako, kuya. Kakauwi niyo lang, magpahinga muna kayo baka mapagod kayo. Anong pahinga? Matagal ko nang hindi naalagaan si nanay at ang bahay. At saka, nag-atubili siya at sumulyap kay Marisol, nakakaawa rin na mag-isang binabalikat ng isang babae ang lahat. Natigilan si Marisol sa sinabi nito. Ngunit inisip niyang marahil ay tinutukoy lang ni Diego ang kakulangan ng lalaki sa bahay at wala itong ibang kahulugan. Sa mga sumunod na araw, madalas na si Diego sa bahay. Minsan, siya ang namamalengke, minsan, siya ang nag-igib at nagsisibak ng kahoy. Natuwa si Aling Nena, mabutit umuwi si Kuya Diego mo, mas panatag na ako at hindi na gaanong nag-aalala sayo. Nanahimik lang si Marisol, ngunit may kakaibang nararamdaman sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya dapat masyadong umasa, ngunit ang atensyon mula sa isang malapit na lalaki ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa mahabang araw ng kalungkutan. Isang gabi, habang nanonood sila ng AC ng kanyang biyenan, pumasok si Diego at naglapag ng isang supot ng prutas sa mesa. Sabi niya, hipag, kainin mo to, samahan mo si nanay. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Malayo si Javier, marami ka ring sakripisyo. Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay tumusok sa puso ni Marisol. Sa unang pagkakataon, may nagsabi ng eksaktong nararamdaman niyang hirap na matagal na niyang itinatago. Pilit siyang umiti at sumagot na nanginginig ang boses, sana nga po ay umuwi na si Javier. Tinitigan siya ni Diego ng mas matagal kaysa karaniwan, at sa kanyang mga mata ay may halong awa at isang malalim na damdamin na mahirap basahin. Sa labas, ang ambon ng tagsibol ay patuloy sa pagpatak, at ang puso ng batang babae ay biglang kumabog ng kakaiba. Mula nang manirahan si Diego kasama ang kanyang ina, hindi na gaanong malungkot ang bahay. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para maghanda ng mainit na tubig para sa tsa. Madalas ay nahihiya si Marisol kapag lumalabas siya at handa na ang lahat. Sa tuwing nangyayari ito, ngumingiti na lang siya, Kuya Diego, nakakahiya naman po. Dapat ako ang gumagawa niyan. Nagkibit balikat si Diego, kahit sino naman pwedeng gumawa ng gawaing bahay. Saka, mahirap din para sayo na mag-isa. Turing ko naman sayo ay parang kapatid, kaya huwag kang mag-isip ng iba. Ang mga salitang iyon, bagamat magaan, ay nagpatibok ng malakas sa puso ni Marisol. Pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili na si Diego ay kuya ng kanyang asawa, isang kamag-anak at hindi dapat mag-isip ng malayo. Ngunit habang tumatagal, ang pag-aalaga ni Diego ay nagiging dahilan kung bakit nahihirapan siyang alamin ang hangganan. Isang hapon, malakas ang ulan at maputik ang daan. Habang isinasampay ni Marisol ang mga damit, nadulas siya at bumagsak sa basang sahig. Mula sa kung saan, sumugod si Diego at mabilis siyang inalalayan. Ang matitipunong braso nito ay humigpit sa kanyang baywang, at ang mainit na hininga nito ay tumama sa kanyang magulong buhok. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Diego. Ayos lang ako, nauutal na sagot ni Marisol, habang namumula ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, pareho silang natahimik. Tanging ang patak ng ulan at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang maririnig.
Mabilis na tumayo si Marisol, yumuko, at tumakbo papasok ng bahay, habang nakatingin si Diego na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marisol sa kanyang higaan. Naalala niya ang mga mata ni Diego puno ng pag-aalala at malalim na damdamin. Bigla siyang natakot sa sarili, sa mga damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang labi at bumulong, "Hindi pwede, Marisol. Asawa ka ni Javier, at ang lalaking iyon ay kuya ng asawa mo. Isang maling hakbang lang habang buhay kang hindi makakaahon." Ngunit iba ang isip sa nararamdaman. Kinaumagahan, nang tahimik na maglagay si Diego ng isang supot ng gamot sa ubo sa labas ng kanyang silid dahil narinig niya siyang umuubo, hindi niya napigilang mapaluha. Ang asawa niya ay libu-libong milya ang layo, hindi marahil mapapansin ang bawat ubo niya, samantalang ang lalaking nasa harapan niya ay napakadetalyado. Si Aling Nena, na may karanasan na sa buhay, ay nagsimulang makapansin ng mga bagay-bagay. Isang gabi, habang nasa labas si Diego, tinawag niya si Marisol at nagsalita ng seryoso, "Anak, napapansin kong masyado ng atensyon ang ibinibigay sa iyo ni Diego. Kahit paano, magkapatid pa rin kayo sa paningin ng iba, kaya dapat kang mag-ingat para hindi kayo pag-usapan ng mga tao." Yumuko si Marisol, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. "Opo, Nay, naiintindihan ko po. Mag-iingat po ako." Ngunit pagbalik sa kanyang silid, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Sa pagitan ng payo ng kanyang biyenan at ng mga lihim na tibok ng kanyang puso, para siyang naglalakad sa alambre, isang maling hakbang lang ay mahuhulog siya sa bangin. Ilang araw ang lumipas, inaya ni Diego si Marisol sa bukid para mag-ani ng damo para sa baka. Tirik ang araw at butil-butil ang pawis sa kanilang mga noo. Pinunasan ni Diego ang pawis sa noo ni Marisol at marahang sinabi, "Pagod na pagod ka na. Kung nandito lang si Javier, hindi kanya hahayaang maghirap ng ganito." Ang mga salitang iyon, bagamat malumanay, ay tumama sa kalungkutang matagal nang nararamdaman ni Marisol. Kinagat niya ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa luha. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay unti-unting nawawala. Isang dampi na lang at lahat ng hangganan ay guguho. Sa labas, ang pula ng papalubog na araw ay kumalat sa luntiang palayan, ngunit sa puso ni Marisol, madilim na ulap ang namumuo. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang buong nayon ay nalunod sa makapal na ulan, at ang hangin ay humahaginit na nagdudulot ng ingay sa lumang bubong. Nagpunta si Aling Nena sa bahay ng kamag-anak para sa isang pagtitipon, at paulit-ulit na nagbilin, "Kayong dalawa, bantayan niyong mabuti ang kusina. Baka magka-short circuit dahil sa ulan. Gagabihin ako." Sa bahay, tanging sina Diego at Marisol na lang ang naiwan. Ang tunog ng ulan sa bubong at ang huni ng mga insekto sa hardin ay nagdulot ng katahimikan. Nakaupo si Marisol sa kanyang silid, nadanahin ng mga lumang damit, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Narinig niya ang mga yapak ni Diego na papalapit at huminto sa labas ng kanyang pinto. "Marisol, ang lakas ng ulan. Malamig ang hangin sa labas, isara mo ng kaunti ang bintana." Malalim at magaspang ang boses ni Diego. Nagulat si Marisol at mabilis na tumayo. Ngunit habang isinasara ang bintana, isang malakas na hangin ang humampas, dahilan para mawalan siya ng balanse. Mabilis siyang sinalo ni Diego, hinila palapit sa kanya. Ang distansya nila ay sobrang lapit na naririnig na nila ang hininga ng isa't isa. "Nilalamig ka ba?" tanong ni Diego, nanginginig ang boses. "Ayos lang ako," nauutal na sagot ni Marisol, ngunit nanigas ang buong katawan. Nakatitig si Diego sa namumutlang mukha ni Marisol. Sa kanyang mga mata, may pagpipigil at pagnanasang matagal ng kinikimkim. Si Marisol naman, sa sandaling iyon, ang puso niya ay nagwawala, isang parte ang gustong kumawala, ngunit ang isa ay walang lakas na lumaban. Biglang yumuko si Diego. Ang sandaling iyon ay maikli ngunit sapat na para sirain ang hangganan na matagal na nilang pinipilit na panatilihin. Gulat na tinulak siya ni Marisol, ang mga mata ay puno ng luha, "Hindi pwede, Kuya Diego. Asawa ako ni Javier at ikaw ang kapatid niya. Kung magyayari ito, masisira ang buong pamilya natin." Kinagat ni Diego ang kanyang ngipin at umatras, nanginginig ang mga kamay. Huminga siya ng malalim, "Alam ko, pero hindi ko na mapigilan. Mula nang umuwi ako at nakita kang mag-isang nagtitiis, naawa ako sayo." Napaupo si Marisol sa kama, tinakpan ang mukha ng dalawang kamay, at humagulgol. Ang puso niya ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Mahal niya ang kanyang asawa,
Ngunit ang matagal na pagkakawalay ay naging dahilan para maramdaman niyang siya'y naliligaw. Ang atensyon ni Diego ay parang ulan na dumilig sa tuyong lupa na nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan. Sa labas, patuloy ang buhos ng ulan, tinatakpan ang mga hikbi. Nang gabing iyon, walang nakatulog. Si Diego ay tahimik na nakaupo sa beranda, sunod-sunod na naninigarilyo. Si Marisol naman ay hindi mapakali sa kanyang silid, ang puso ay kumakabog ng malakas, at ang mga salita ni Diego ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang itigil ito, kailangan niyang manatiling matatag, kung hindi ay masisira ang pamilyang ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may apoy na nag-aalabapoy ng pagnanasa at naipong kalungkutan. Ilang araw ang lumipas, tila nanunukso ang tadhana. Isang hapon, habang nag-igib ng tubig si Marisol sa balon, nadulas siya. Muli, nandoon si Diego para saluhin siya. Sa pagkakataong ito, sa nanginginig na hawak, wala ng pagtutol. Isang pagkakamali ang nagsimula. At mula sa pagkakamaling iyon, unti-unting nabuksan ang trahedya. Mula ng gabing maulan na iyon, tila may lamat na sa puso ni Marisol na mahirap nang ayusin. Naglalakad siya sa bahay na balisa at nahihiya tuwing kaharap ang kanyang biyenan, umiiwas ang kanyang tingin. Si Diego naman, matapos malampasan ang hangganan, tila hindi na nagpipigil. Isang umaga, habang naghuhugas ng gulay si Marisol sa bakuran, lumapit si Diego at sinabing, parang lalo kang pumapayat, hipag. Siguro mismo na si Javier. Nagulat si Marisol at mabilis na sumagot, opo, sana nga makauwi na siya. Tinitigan siya ni Diego, may bahid ng awa at isang mas malalim na damdamin sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, namuhay si Marisol sa takot at pagkalito. Gabi-gabi, hindi niya magawang tingnan ang larawan ni Javier sa kanilang wedding picture. Tuwing tumutunog ang telepono at si Javier ang tumatawag, ang mainit na boses nito ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Sinusubukan niyang magkunwaring normal pero ang kalooban niya ay durog. Kamusta ka na? Kung may problema dyan, sabihin mo lang, bili ni Javier mula sa kabilang linya. Pinigilan ni Marisol ang buntong hininga at pilit na sumagot, okay lang ako, huwag kang mag-alala, magtrabaho ka lang dyan. Kahit hindi naririnig ni Aling Nena ang lahat, ang matalas na mata ng isang may edad na ay nagsimula ng makapansin ng kakaiba. Isang araw, habang nag-aayos ng kumot, napansin niya ang biglaang pagkasindak sa mga mata ni Marisol nang marinig ang mga yapak ni Diego sa labas. Ang tingin iyon ay hindi natural para sa isang hipag sa kanyang bayaw. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Aling Nena. Naalala niya ang mga babala ng iba, kapag ang babae ay bata at malayo ang asawa, kung hindi mag-ingat, madaling magkasala. At kapag sa kamag-anak pa nangyari, habang buhay nakahihiyan. Pinagpawisan siya ng malamig sa isiping iyon. Minsan, habang nagwawalis sa bakuran, narinig niya ang mahinang usapan ni Diego at Marisol sa likod bahay, hayaan mo na, ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-isip. Hindi kita pababayaan. Tahimik lang si Marisol at nakayuko. Natigilan si Aling Nena at isang malaking pagdududa ang bumalot sa kanya, ngunit wala pa siyang ebidensya. Sabi niya sa sarili, kailangan niyang maging mas mapagmatsyag. Samantala, si Marisol ay nabubuhay sa patuloy na takot. Alam niyang nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali, ngunit wala siyang lakas ng loob na putulin ito. Lalo pang lumalapit si Diego, ang kanyang mga tingin ay parang apoy na sumusunod kay Marisol saan man siya magpunta. Isang gabi, habang kumakain silang mag-ina, biglang nagtanong si Aling Nena, Marisol, anak, napapansin kong namumutla ka. May itinatago ka ba sa akin? Natigilan si Marisol, yumuko, at mahinang sumagot, wala po, Nay. Siguro kulang lang ako sa tulog. Ngunit ang nanginginig niyang mga kamay sa hapagkainan ay nagsasabi ng lahat. Tinitigan ni Aling Nena ang kanyang manugang at bumigat ang kanyang dibdib. Sa labas, malamig ang ihip ng hangin. Sa loob ng maliit na bahay, ang mga tingin at mga salitang itinatago ay unti-unting nagiging isang bomba. Isang kislap na lang at lahat ay sasabog at ang nakakagimbal na sikreto ay hindi na maitatago pa. Ang panahon ay tahimik na lumipas. Halos 3 buwan na mula noong gabing iyon. Nagsimulang mapansin ni Marisol ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang pagkahilo tuwing umaga, ang kakaibang panlasa, at higit sa lahat, ilang linggo nang hindi siya dinadatnan. Sa sobrang takot, gabi-gabi siyang hindi makatulog, nakaharap sa dingding habang mahigpit na yakap ang kanyang tiyan. Isang umaga, habang namimili ng gulay sa palengke, biglang nagsalita si Manang Linda,
ang kapitbahay nila, Marisol, aba, lalo kang gumaganda at tumataba ngayon, ah. May maganda bang balita? Kinabahan si Marisol at pilit nang umiti, naku, hindi po, manang. Siguro masarap lang po ang kain ko. Ngunit mabilis na kumalat ang usapan. Sa probinsya, mahirap itago ang pagbubuntis. Kaunting pagbabago lang sa katawan ay sapat na para paghinalaan ng mga tao, at hindi nagtagal, ang tsismis ay kumalat na sa buong nayon. Mukhang buntis si Marisol. Ang ipinagtataka ng mga tao ay mahigit 1 taon nang wala si Javier. Kung gayon, kaninong anak ang dinadala ni Marisol? Ang mga bulungan at mapanuring tingin ay nagsimulang pumalibot sa maliit na bahay sa tabi ng ilog. Sa simula, hindi pa sigurado si Aling Nena, ngunit isang hapon, nang makita niyang nagsusuka si Marisol sa labas, namumutla, natigilan siya. Lumapit siya at nanginginig ang boses na nagtanong, anong nangyayari sa'yo? Gulat na sumagot si Marisol, baka po may nakain lang akong hindi maganda, Nay. Ngunit ang kanyang namumulang mga mata at pagiging mailap ay lalong nagpatibay sa hinala ni Aling Nena. Nang gabing iyon, naupo siya sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa at bumulong, mahal, kung totoo ang kutob ko, anong mukha pa ang ihaharap natin sa ating mga kamag-anak at kapitbahay? Samantala, si Diego ay tila mas kalmado kaysa sa inaasahan. Minsan, nang silang dalawa lang ang nasa bahay, bumulong siya kay Marisol, kung buntis ka nga, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Natakot si Marisol at mabilis na tumanggi, tumahimik ka. Huwag mo nang babanggitin yan. Hindi ko kayang malaman ng lahat ang totoo. Ngunit ang kanyang pag-iwas at pagkasindak ay lalo lang naglinaw sa sikreto. Pinagmasdan ni Aling Nena ang lahat mula sa mga nag-aalalang tingin hanggang sa paraan ng pagtakip ni Marisol sa kanyang tiyan tuwing lalabas. Lalong lumaganap ang tsismis. Diretsahan ang sinasabi ng mga tao, ang layo ni Javier, pero buntis ang asawa niya. Nakapagtataka, no? Hindi nakapagtataka. Nandyan naman ang kuya niya, sino pa ba? Kakauwi lang daw ni Diego. Ang masasakit na salitang iyon ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Marisol araw-araw. Kapag pumupunta siya sa palengke, yumuyuko siya para iwasan ang mga tingin. Pag-uwi sa bahay, ikinukulong niya ang sarili at tahimik na umiiyak. Isang gabi, tinawag ni Aling Nena si Marisol. Seryoso ngunit nanginginig ang kanyang boses, sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong anak yang dinadala mo? Ang tanong ay parang kidlat na tumama. Nanginginig ang buong katawan ni Marisol, pinagpapawisan ng todo. Kinagat niya ang kanyang labi, hindi makasagot. Sa katahimikan, dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang namumutlang pisngi. Sa labas, umalingaw ang tahol ng aso sa gitna ng gabi. Sa loob ng maliit na bahay, ang anino ng isang nakayukong dalaga, isang biyenang nagpipigil ng galit, at isang malagim na sikreto ay unti-unti nang nabubunyag. Matapos ang gabing iyon ng direktang pagtatanong ni Aling Nena, lalong naging mabigat ang hangin sa kanilang tahanan. Mula noon, bihira na niyang tingnan ng diretsyo ang kanyang manugang, ngunit ang mga mata ng pagdududa ay laging naroroon sa bawat kilos niya. Si Marisol naman ay nabubuhay sa isang kalagayang tila wala sa sarili, laging pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Isang umaga, habang naghuhugas ng pinggan, biglang nagsalita si Aling Nena, Marisol, kung talagang buntis ka, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang maglihim. Huwag mong hintayin na mabunyag ang lahat at mapahiya ang buong pamilya. Nanginginig si Marisol, nakatalikod sa kanyang biyenan. Tumulo ang kanyang luha sa palanggana, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikang iyon ay tila isang pag-amin na lalong nagpasikip sa dibdib ni Aling Nena. Lihim siyang nagmasid pa. Isang hapon, nagkunwari siyang aalis ngunit bigla siyang bumalik. Mula sa malayo, nakita niya sina Diego at Marisol na magkalapit sa tabi ng balon. Hawak ni Diego ang isang basket at mahinang nagsabi, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may manakit sayo. Nakayuko lang si Marisol at marahang tumango. Ang eksenang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Aling Nena. Tumalikod siya, nangingilid ang luha, at isang malaking kahihiyan ang bumalot sa kanya. Kung totoo ngang nangyari ang kasuklam-suklam na bagay na ito, anong mukha pa ang ihaharap ko sa ating mga kamag-anak at kapitbahay? Samantala, lalong naging pangahas si Diego. May mga pagkakataong silang dalawa lang sa kusina, at tinitingnan niya si Marisol nang walang pag-aalinlangan. Mahina niyang sinabi, nangyari na ang nangyari. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo.
Mabuhay na lang tayo ng normal, huwag nating pansinin ang sasabihin ng iba. Natakot si Marisol, hindi, huwag mong sabihin yan. Hindi ko kakayanin. Isang tsismis lang at guguho ang buong pamilya. Napabuntong hininga si Diego, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Nalampasan na niya ang hangganan at tila ayaw nang bumalik. Sa mga sumunod na araw, lalong dumami ang tsismis sa nayon. Sa palengke, naririnig ni Marisol ang mga bulungan sa kanyang likuran, sigurado na lumalaki na ang tiyan niya. Pero matagal nang wala ang asawa niya. Malamang si Diego ang may gawa niyan. Ang masasakit na salitang iyon ay halos magpabagsak kay Marisol. Pag-uwi sa bahay, ikinukulong niya ang sarili at humahagulgol habang yakap ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay nasusukol na siya. Isang gabi, nang tulog na ang kanyang biyenan, tahimik na kumatok si Diego sa pinto ng silid ni Marisol. Marisol, buksan mo ang pinto. Gusto kong makipag-usap. Takot na bumulong si Marisol mula sa siwang ng pinto. Umalis ka na, huwag mo na akong pahirapan pa. Ayoko nang magkasala ulit pero hindi ko kayang harapin ito mag-isa. Kung may mangyari, ako ang haharap sa lahat, determinado si Diego. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Marisol. Nakaramdam siya ng pait at takot. Alam niyang kung magpapatuloy ito, hindi na nila maitatago ang lahat. Sa loob ng lumang bahay, 3 tao isang nagdududang biyenan, isang manugang na walang mapuntahan, at isang bayaw na mapilitay umiikot sa isang madilim na sikreto. Malapit nang sumiklab ang apoy. Isang ihip na lang ng hangin at lahat ay magiging abo. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi nagtagal, halata na ang paglaki ng tiyan ni Marisol, hindi na ito kayang itago ng maluluwag na damit. Ang mga mata ng kapitbahay ay lalong naging mapanuri. Bawat hakbang niya palabas ng bahay ay tila sinusundan ng daan-daang mata, at ang mga bulungan at panunuya ay parang mga tinik na tumutusok sa kanya. Isang hapon sa palengke, tiningnan siya ni Manang Linda mula ulo hanggang paa at sinabing, "Aba, dati ang payat mo lang, ngayon malaki na ang tiyan mo." Pero matagal nang wala si Javier, di ba? Namutla si Marisol sa sinabi nito. Niyakap niya ang kanyang basket ng gulay at mabilis na tumalikod, hindi pinansin ang mga hagikik sa kanyang likuran. Pagdating sa bahay, napaupo siya sa sahig at humagulgol. Nakita lahat ni Aling Nena at hindi na niya napigilan ang sarili. Nang gabing iyon, pagdating ni Diego, sinabi niya ng may diin, "Diego, tanungin kita ng diretsyo. May kinalaman ka ba sa pagbubuntis ni Marisol?" Natigilan si Diego sa tanong. Sandali siyang nataranta ngunit mabilis na nagpakatatag. "Ano po nung sinasabi niyo, Nay? Bayaw niya ako, paanong?" Huwag kang magkaila, malakas na hinampas ni Aling Nena ang mesa, nanginginig ang boses sa galit. Hindi bulag ang mga mata ko. Nakita ko lahat nitong mga nakaraang araw. Kung may tinatago kayo, sabihin niyo na dahil hindi ko na kaya ang kahihiyang ito. Nasa loob ng silid si Marisol at narinig ang lahat, kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Gusto niyang lumabas at umamin, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga nanginginig na paa. Nanahimik si Diego ng matagal bago tumalikod at lumabas, iniwan si Aling Nena na tulala. Nang gabing iyon, hindi natulog si Aling Nena, nagdasal siya sa harap ng altar ng kanyang asawa. Humihikbi niyang sinabi, "Mahal, kung totoo ngang bumagsak sa atin ang kasawiyang ito, ano ang gagawin ko? Kung mananahimik ako, kahihiyan, kung isisiwalat ko, masisira ang pamilya." Si Marisol naman ay humahagulgol sa kanyang silid habang yakap ang tiyan. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Bawat pagbahing, bawat paglilihi ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalanan. Natatakot siya sa araw ng pagbabalik ni Javier, sa mga matang puno ng tiwala na magiging parang mga punyal na tutusok sa kanyang puso. Kinabukasan, tahimik na nagpunta si Aling Nena sa palengke para kausapin si Albularia Elena, isang matandang manggagamot sa kanilang lugar. Nagtanong siya tungkol sa mga gamot na pampalaglag, ngunit nang marinig niya ang panganib na dala nito sa buhay, natakot si Aling Nena. Kahit gaano kalaki ang galit niya, hindi niya kayang hayaang mamatay ang kanyang manugang. Nang gabing iyon, nagpa siya si Aling Nena na direktang mag-imbestiga. Nang ilapag ni Diego ang kanyang mangkok ng kanin, malamig na sinabi ni Aling Nena, "Kung may natitira ka pang konsensya, umamin ka na. Hindi ko na kaya ang ganitong pagdududa." Tumingin si Diego, may pagmamatigas sa kanyang mga mata. "Kung ano po ang gusto niyong isipin, Nay, wala po akong sasabihin." Naging mabigat ang hapunan. Nanginginig na hawak ni Marisol ang kanyang mga kubyertos, hindi makalunok.
Si Aling Nena naman ay natigilan, nanginginig ang mga kamay. Sa labas, ang hangin ay humihihip sa mga puno ng saging, ang mga dahon ay umuugong na parang mga panunuya. Sa loob ng maliit na bahay, isang bagyo ang namumuo, hudyat ng isang trahedyang hindi na mapipigilan. Ang tsismis sa nayon ay hindi pa humuhupa ng kumalat na ito sa buong angkan. Sa mga pagtitipon ng pamilya, hindi na normal ang tingin ng mga kamag-anak. Nagbubulungan sila sa harap mismo ni Aling Nena, malayo si Javier, pero malaki na ang tiyan ni Marisol, nakapagtataka talaga. Anong nakapagtataka? Alam naman ng lahat na nandoon si Diego. Narinig ni Aling Nena ang bawat salita, na mula ang kanyang mukha na parang sinampal. Tahimik niyang inayos ang mga pinagkainan, ngunit ang puso niya ay gulong-gulo, puno ng hiya at sama ng loob. Pauwi, may mga matatandang babae pang nagbitaw ng masasakit na salita, wala na ang swerte ng pamilya ni Aling Nena. Ang manugang, pumatol sa bayaw, may mas masahol pa ba riyan? Nang gabing iyon, naupo siya sa harap ng lumang mesa, nanginginig na hawak ang isang blangkong papel. Paulit-ulit niyang sinubukang sulatan si Javier, ngunit ang mga salita ay nabubura ng kanyang mga luha. Ayaw niyang dagdagan pa ang pasanin ng kanyang anak na naghihirap sa malayo, ngunit habang nakikita ang lumalaking tiyan ng kanyang manugang, hindi na niya kayang manahimik. Sa loob ng silid, narinig ni Marisol ang kaluskos ng panulat at papel, at nanikip ang kanyang dibdib. Tumakbo siya palabas at niyakap ang kamay ng kanyang biyenan. Inay, wag niyo po sanang sabihin kay Javier. Nakikiusap po ako. Tinanggal ni Aling Nena ang kanyang kamay, namumula ang mga mata, hanggang kailan mo itatago. Halos hindi na maitago yang tiyan mo. Pinag-uusapan na tayo ng lahat. Hahayaan mo bang pagtawanan ng buong nayon si Javier pag-uwi niya? Lumuhod si Marisol at humagulgol, alam ko pong nagkamali ako, pero nangyari na po. Kung malalaman ni Javier, wala na akong mukhang ihaharap. Inay, bigyan niyo po ako ng panahon. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang manugang na nakaluhod sa kanyang paanan, at ang puso niya ay parang hinihiwa. Ngunit alam niyang kung mananahimik sila, lalo lang mapapahiya ang pamilya. Tumalikod siya, garalgal ang boses, anak, hindi ko na kaya. Kailangang umuwi ni Javier. Kahit masakit, kailangang malinawan ang lahat. Sa isang madilim na sulok, nakatayo si Diego at narinig ang buong usapan. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng pagmamatigas. Nang gabing iyon, kinausap niya si Marisol, kung sasabihin ni nanay kay Javier, mabubunyag ang lahat. Pero huwag kang mag-alala, akuin ko ang lahat. Hindi kita hahayaang mapunta sa alanganin. Napahagulgol si Marisol, hindi. Ayoko ng kahit ano, gusto ko lang ibalik ang dati, gusto ko lang mamuhay ng payapa. Niyakap siya ni Diego, ngunit pumigla si Marisol. Ang tensyon sa pagitan nila ay lalong tumitindi sa isang banda, ay ang madilim na sikreto, sa kabilang banda ay ang takot na mabunyag. Kinabukasan, nag-abot si Aling Nena ng isang sobre sa isang kakilala para ipadala sa Mindanao para kay Javier. Maikli lang ang nakasulat sa liham, umuwi ka kaagad, may malaking problema sa bahay, hindi ko na kaya mag-isa. Matapos ipadala ang sulat, tahimik siyang naupo sa beranda, pinagmamasdan ang umbok sa tiyan ng kanyang manugang sa ilalim ng maluwag na damit at muling tumulo ang kanyang luha. Alam niyang mula ngayon, isang tunay na unos ang darating. Isang takot ang bumalot sa kanya. Magiging sapat kaya ang pagtitimpi ni Javier para harapin ang katotohanan, o magiging isang malagim na trahedya ang lahat? Sa labas, ang kalangitan ng Sitio Luntian ay biglang dumilim at nagkaroon ng malakas na hangin. Isang tunay na bagyo ang paparating para sirain ang munting tahanan at liparin ang anumang natitirang kapayapaan. Sa masikip na paupahang kwarto sa Mindanao, binuksan ni Javier ang sulat mula sa kanyang ina. Nanginginig ang sulat kamay, may mga bahid ng luha ang tinta, at ilang salita lamang ang nakasulat, umuwi ka kaagad, may malaking problema sa bahay, hindi ko na kaya mag-isa. Pagkabasa, kumabog ng malakas ang dibdib ni Javier. Hawak niya ang sulat habang nanginginig ang mga kamay. Mahigit isang taon na siyang malayo, ngunit laging naniniwala na maayos ang lahat sa bahay. Regular na tumatawag si Marisol, laging sinasabing okay siya, at okay din ang ina niya. Kaya ano ang malaking problema? Agad na humingi ng leave si Javier sa trabaho at sumakay ng bus pauwing Luzon. Sa biyahe, hindi siya mapakali, gulong-gulo ang isip. Ilang beses niyang kinuha ang telepono para tawagan ng asawa, ngunit nag-aalangan siya. May kutob siyang may hindi tama, ngunit hindi niya kailanman inisip ang pinakamasamang posibleng mangyari.
Samantala, sa kanilang probinsya, lalong lumalala ang sitwasyon. Ang tsismis ay hindi na lang sa palengke, kundi kumalat na sa kabilang baryo. Nagbubulungan ang mga tao. Narinig niyo ba, buntis daw si Marisol pero 1 taon nang wala ang asawa niya. Sino pa ba ang may gawa niyan kundi si Diego, na kapatid din niya? Isang kasalanang hindi mapapatawad ng langit at lupa. Talagang nakakahiya. Bawat salita ay parang punyal sa puso ni Marisol. Saan man siya magpunta, naririnig niya ang mga bulungan. May mga taong diretsahan siyang tinitingnan at sinasabihan ng masasakit na salita. Ang babaeng hindi marunong mag-ingat ay nagdudulot ng kahihiyan sa buong pamilya. Yumuko si Marisol at umuwi dala ang kanyang basket habang tumutulo ang luha. Pagdating sa bahay, napaupo siya sa sahig, humahagulgol habang yakap ang tiyan. Ang kanyang tiyan ay lalong lumalaki, na siyang ebidensya ng kanyang kasalanan. Pakiramdam niya ay nasusukol na siya, hindi alam kung saan magtatago mula sa mga mapanuring mata. Si Aling Nena ay hindi rin mapakali. Hindi na siya lumalabas ng bahay, at tuwing may bisita, hiyang-hiya siya na gusto na lang niyang magtago. Sa kanyang puso, may galit at sakit-galit sa kahinaan ng kanyang manugang at sa kapusukan ng kanyang panganay na anak. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pag-iisip kay Javier, ang kanyang mabait at mapagtiwalang anak na malapit ng harapin ang isang hindi inaasahang dagok. Iba si Diego. Sa gitna ng mga tsismis, nanatili siyang kalmado. May isang kamag-anak na nagparamdam ng tanong, ngunit mumiti lang siya ng mapait, hayaan mo silang magsalita. Hindi ako apektado. Ang ugaling iyon ay lalong nagpagalit kay Aling Nena. Ilang beses niyang naisip na tawagin ang buong pamilya para linawin ang lahat, ngunit nagtimpi siya at hinintay ang pagbabalik ni Javier. Gabi-gabi, hindi makatulog si Marisol. Iniisip niya si Javier, ang kanyang mabait na mga mata, ang kanyang simpleng ngiti. Paano niya ako titingnan kapag nakita niya ang tiyan ko? Patatawarin niya kaya ako? O kamumuhian at palalayasin sa bahay? Ang mga tanong na iyon ay sumasakal sa kanya. Ilang beses niyang naisip na magpakamatay para makatakas, ngunit ang kanyang kamay ay otomatikong napupunta sa kanyang tiyan kung saan lumalaki ang isang munting buhay. Hindi niya kaya. Habang si Marisol ay nalulunod sa pagdurusa, ang bus na sinasakyan ni Javier ay mabilis na tumatakbo sa highway. Sa labas, madilim ang gabi, at ang ingay ng makina ay parang hudyat ng isang malaking bagyo na paparating sa kanilang tahanan. Ang araw ng pagdating ni Javier sa Sitio Luntian ay siya ring araw na nagsimulang mabunyag ang katotohanan. Maalinsangan ang hapon, at ang daan ng lupa papasok sa nayon ay puno ng alikabok. Ang busina ng bus sa kanto ay nagpatigil sa puso ni Marisol. Lumabas siya sa beranda at nakita ang pamilyar na anino ng kanyang asawa. Si Javier, may dalang lumang backpack, ang damit ay puno ng alikabok. Marisol, mahinang tawag ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nagningning pagkatapos ng maraming buwan ng pagkakawalay. Natigilan si Marisol at bumuhos ang kanyang mga luha. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang asawa, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakadikit sa lupa. Ang kanyang malaking tiyan sa ilalim ng maluwag na damit ay nagpatigil kay Javier. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho, napalitan ng isang tingin ng pagkabigla at pagkalito na nakakasakal. Marisol. Ikaw, garalgal ang boses ni Javier, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang paligid ay biglang tumahimik, ang tilaok ng manok, ang kaluskos ng mga dahon sa bubong lahat ay tila nanunuya. Tinakpan ni Marisol ang kanyang mukha at humagulgol, hindi kayang harapin ang asawa. Lumabas si Aling Nena mula sa bahay, ang kanyang mukha ay pagod at payat dahil sa mga gabing walang tulog. Tinignan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, hindi. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Pero hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Lumingon si Javier, nanginginig ang boses, anong nangyayari dito? Bakit ganyan ang tiyan ni Marisol? Hindi natapos ang tanong, ngunit alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Naging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Sakto namang pumasok si Diego. Tahimik niyang tiningnan ang kapatid, may bahid ng pag-aalangan sa kanyang mga mata. Nang makita ni Javier ang kanyang kuya, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip at agad niyang naintindihan ang lahat. Kuya Diego, huwag mong sabihin, halos pabulong na sabi ni Javier, basag ang boses. Nanahimik si Diego, nanigas ang mukha. Ang katahimikang iyon ay parang isang pag-amin. Umatras si Javier, namumula ang mga mata, at mahigpit na kinuyom ang mga kamao.
Diyos ko! Paano nangyari to? Sigaw niya, puno ng sakit. Nagpakahirap ako sa malayo, bawat sentimo ipinapadala ko, tapos sa bahay. Lumuhod si Marisol at humagulgol, Javier, patawarin mo ako. Nagkamali ako, naging mahina ako, pero hindi kailanman nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ang pag-aming iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Javier. Halos matumba siya. Mabilis na lumapit si Aling Nena para alalayan ang anak habang umaagos ang luha. Anak, kasalanan ko rin dahil hindi ko naingatan ang pamilya. Pero nangyari na ang nangyari, magpakatatag ka. Magpakatatag, mapait na tumawa si Javier. Paano ako magpapakalma? Ang kapatid ko, ang asawa ko. Diyos ko, may mas malaki pa bang kahihiyan kaysa dito? Natahimik ang lahat. Tanging ang mga hikbi ni Marisol, ang mabilis na paghinga ni Javier, at ang madilim na tingin ni Diego ang naroroon. Sa labas, papalubog na ang araw, at isang tunay na bagyo ang sumiklab sa puso ng tatlong tao. Mula sa sandaling iyon, wala nang balikan. Matapos ang nakakagimbal na sandaling iyon, si Javier ay parang nawala sa sarili. Tuliro siyang lumabas sa beranda, sinasabunutan ang sarili, at bumubulong, hindi ito totoo. Isa lang itong masamang panaginip. Nakaluhod sa lupa si Marisol at sumisigaw, Javier, pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinasadya, naging mahina lang ako. Mahina, lumingon si Javier, nag-aapoy ang mga mata. Ito ba ang tinatawag mong kahinaan? Pinagtaksilan mo ako, ang ating pagsasama, ang buong pamilyang ito. Nakatayo si Diego sa tabi ng haligi, nakayuko at hindi makapagsalita, ngunit ang katahimikang iyon ay lalong nagpagalit kay Javier. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ng kanyang kuya, kapatid kita. Paano mo nagawa ang isang bagay na hindi mapapatawad ng langit at lupa? Kinagat ni Diego ang kanyang labi at hindi lumaban. Sa huli, sinabi niya ng paos, patawad, kasalanan ko ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang gasolina sa apoy. Sumigaw si Javier at akmang susuntok, ngunit bigla niyang ibinagsak ang kamay, bumuhos ang luha. Napaluhod siya, tinakpan ang nanginginig na mga kamay sa kanyang mukha. Ang ingay sa loob ng bahay ay mabilis na nakatawag ng pansin ng mga kapitbahay. Ilang sandali lang, may mga anino nang nakatayo sa labas ng tarangkahan, nagbubulungan. Malinaw na naririnig ang kanilang usapan. Sabi ko na nga ba? Ngayon, nabunyag na lahat. Nakakahiya. Anong mukha pa ang ihaharap ng manugang at bayaw na yan sa mundo? Lumabas si Aling Nena at iwinasiwas ang kamay, umuwi na kayo. Problema namin ito, kami ang ayos. Huwag niyo nang gatungan pa. Ngunit habang pinapaalis, lalo silang dumarami. Nakarating na rin ang balita sa mga kamag-anak at nagsidatingan sila na may mga tinging may halong awa at paghamak. Ang maliit na bakuran ay biglang naging isang korte. Isang tiyuhin ang nagsalita, Aling Nena, hindi na ito usapin lang ng pamilya niyo. Nakasalalay dito ang dangal ng buong angkan. Kailangan namin ng malinaw na paliwanag. Tumayo si Javier, namumutla at namumula ang mga mata. Paliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag? Pinagtaksilan ako ng asawa ko, ninakaw ng kapatid ko ang lahat sa akin. Hindi pa ba malinaw yon? Natahimik ang lahat tapos ay muling nagbulungan. Nakaupo si Marisol sa lupa, basang-basa ng luha ang pisngi. Ang kanyang malaking tiyan ay lalong nagpamukha sa kanya na kaawa-awa. Tahimik na lumabas si Diego para iwasan ang mga mapanuring tingin, ngunit bawat hakbang niya ay sinundan ng panunuya, talagang wala ng hiya. Paano pa makakaharap ang mga anak niya sa hinaharap? Nakatayo si Aling Nena sa gitna ng bakuran, nanginginig ang mga balikat. Pakiramdam niya, lahat ng kahihiyan sa kanyang buhay ay nagsama-sama sa sandaling iyon. Si Javier naman ay sumigaw sa gitna ng mga tao, hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis dito, sa pinakamalayong lugar. Mabilis siyang lumabas ng tarangkahan, hindi pinansin ang tawag ng kanyang ina at ang hagulgol ng kanyang asawa. Ang kanyang anino ay unti-unting naglaho sa papalubog na araw, iniwan ang isang magulong bahay na parang dinaanan ng bagyo. Sa labas, ang kulay pulang takip-silim ay tila nagpinta ng dugo sa kalangitan ng Sitio Luntian. Isang wasak na pamilya, isang kahihiyang nakalantad sa lahat, at mula dito, ang trahedya ay lalong naging malupit. Matapos umalis, nagpunta si Javier sa tabing ilog. Madilim na at ang hangin mula sa tubig ay malamig. Napaupo siya sa damuhan, hawak ang ulo, at ang puso ay puno ng sakit na hindi maalis. Isang buhay na hindi niya kailanman inakala,
ang asawang pinakamamahal ay nagdadalang tao sa anak ng sarili niyang kapatid. May mabilis na mga yapak sa kanyang likuran. Humabol si Marisol, hawak ang tiyan, umiiyak at tumatawag, "Javier, huwag mo akong iwan, pakinggan mo muna ako." Lumingon si Javier, nag-aapoy ang mga mata, "Ano pa ang pakikinggan ko? Ano pa ang ipapaliwanag mo? Sinira mo na ang lahat. Alam mo ba kung gaano ko hinintay ang araw na makauwi para yakapin ka, si nanay, para magkaroon ng kapayapaan pagkatapos ng lahat ng hirap? Pero ano ang naghihintay sa akin? Ang malaki mong tiyan." Lumuhod si Marisol at humagulgol, "Nagkamali ako, naging mahina ako. Pero mahal, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kung hindi lang dahil sa sobrang kalungkutan, hindi ako magkakamali." Ang mga pakiusap na yon ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Javier. Sumigaw siya, "Pagmamahal? Anong tawag sa pagmamahal na may kasamang pagtataksil? Anong tawag sa pagmamahal na hinayaang pumasok ang sarili mong bayaw?" Napasubsob si Marisol sa paanan ng asawa, ngunit umiling lang si Javier. Tumalikod siya, at ang kanyang anino ay naglaho sa dilim, iniwan ang kanyang asawa na humahagulgol sa tabing ilog, ang tiyan ay nanginginig sa bawat hikbi. Mabilis na kumalat sa nayon ang balitang umuwi si Javier at umalis din. Hindi sila tinantanan ng mga tao, lalo pa silang nagkaroon ng dahilan para manuro, "Kita nyo? Iniwan na ni Javier ang asawa niya." Tama lang yan, sino ba namang makakatiis sa ganoong sitwasyon? Si Diego naman ay direktang hinarap ang paghamak. Sa bukid, iniiwasan siya ng mga tao. Sa tindahan, ang mga tingin ay tumatagos sa kanyang likod. Isang kamag-anak ang dumuro sa kanya, "Sinira mo ang dangal ng buong angkan. Mula ngayon, huwag ka nang babalik sa pamilya natin." Nagtimpi si Diego, ngunit nag-aalab ang kanyang kalooban. Alam niyang malayo na ang narating niya, ngunit hindi niya matiis ang kahihiyan. Gabi-gabi, nakaupo siya sa beranda, pinagmamasdan ang ilaw sa silid ni Marisol, madilim ang kanyang mga mata. "Kahit sino pa ang manumpa, hindi kita pababayaan. Kung kailangang akuin ko lahat." Samantala, halos manghina na si Aling Nena. Hindi na siya lumalabas, paikot-ikot lang sa bahay na may malalalim na mata. Tinitignan niya ang kanyang manugang na ubos na ang luha, ang panganay na anak na itinakwil ng lahat, at iniisip ang bunsong anak na umalis sa gitna ng sakit. Ang hiya at sakit ay nagpatanda sa kanya. Nang gabing iyon, nakahiga si Marisol habang yakap ang tiyan at bumubulong sa sarili, "Anak, patawarin mo si nanay. Kung hindi dahil sa'yo, siguro ay nagpakamatay na ako. Pero ngayon, nandito ka, hindi kita pwedeng iwan." Sa labas, umalingaw-ngaw ang tahol ng aso. Ang hangin ay humihihip sa mga puno ng saging, parang mga panaghoy. Ang isang dating masayang pamilya ay wasak na, bawat isa ay may sariling sakit, at isang madilim na hinaharap ang naghihintay. Matapos ang gabing umalis, nagpagala-gala si Javier sa bayan ng Sitio Luncian. Hindi niya kayang bumalik sa kanilang bahay, at ayaw niyang harapin ang mga tingin ng awa mula sa mga kapitbahay. Sa huli, nagpunta siya sa dating paupahan ng isang kaibigan. "Diyos ko, Javier, anong nangyari sa'yo?" gulat na sabi ng kaibigan. Pilit na ngumiti si Javier, namumula ang mga mata, "Dito muna ako. Ayoko nang umuwi." Hindi na nagtanong pa ang kaibigan, tahimik lang siyang nagsalin ng alak. Ininom ito ni Javier ng isang lagok, mainit sa lalamunan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay parang apoy pa rin. Nang gabing iyon, lasing siyang nakahiga sa malamig na sahig, bumubulong sa pangalan ng kanyang asawa. Samantala, sa probinsya, lalong naging masikip ang mundo para kay Marisol. Ang tsismis ay hindi humupa, bagkus ay kumalat pa sa buong munisipyo. Sa palengke, naririnig niya ang masasakit na salita, "Ayan na ang manugang ni Aling Nena, ang laki na ng tiyan." Walang katulad na kahihiyan. Hindi pa hiwalay sa asawa pero buntis sa bayaw. May mga humaharang pa sa kanya at diretsahang nagsasabi, "Babaeng walang delikadesa, bakit ka pa nabubuhay para ipahiya ang iba?" Narinig ni Marisol ang mga salitang iyon at nanikip ang kanyang dibdib. Yumuko siya, yakap ang tiyan, at bawat hakbang ay parang may pasan na bato. Pagdating sa bahay, ikinulong niya ang sarili sa madilim na silid. Ang paglilihi ay nagpapahina sa kanyang katawan, at ang kanyang isipan ay parang tuyong dahon na malapit ng malaglag. Nakikita ni Aling Nena ang kalagayan ng kanyang manugang at napapabuntong hininga na lang. Naawa siya at nagagalitawa dahil sa kahinaan ni Marisol at sa kanyang pagbubuntis sa gitna ng panghuhusga,
at galit dahil hindi niya napigilan ang sarili na nagdulot ng kahihiyan sa buong pamilya. Si Diego naman ay pilit na nagpapakita ng katatagan. Nagtrabaho siya bilang construction worker sa kanilang lugar, hindi pinapansin ang mga bulungan. Ngunit saan man siya magpunta, sinusundan siya ng mga mapanghamak na tingin. Isang araw, tinapunan siya ng isang kasamahan ng semento sa paa at sinabing, ang magnanakaw ng asawa ng kapatid, may lakas pa ng loob na magtrabaho. Nagtimpi si Diego, nanginginig ang mga kamay ngunit hindi gumanti. Gabi-gabi, mag-isa siyang nauupo sa labas, naninigarilyo hanggang maubos, nakatitig sa dilim. Sa bahay, maraming beses na sinubukan ni Marisol na sulatan si Javier para humingi ng tawad, ngunit sa tuwing hahawak siya ng panulat, napapaiyak siya, hindi alam kung ano ang isusulat. Natatakot siyang ang kanyang mga salita ay lalo lang magpapalala sa sakit na nararamdaman ng asawa. Isang gabi, naupo siya sa harap ng altar at bumulong, Panginoon, ingatan niyo po ang batang ito. Alam kong makasalanan ako pero ayokong maranasan niyang itakwil. Sa labas, maalinsangan ang panahon sa Sitio Luntian at ang huni ng mga kuliglig ay nagdaragdag sa bigat ng pakiramdam. Sa loob ng lumang bahay, isang babae ang nanghihina dahil sa pangungutya. Isang lalaki ang tahimik na lumalaban sa paghamak at isang asawa ang umalis sa gitna ng sakit. Bawat isa ay may sariling landas, ngunit lahat sila ay hinihila sa isang trahedya kung saan walang nakakaalam kung nasaan ang labasan. Sa mga araw ng paninirahan kasama ang kaibigan, nagbago si Javier. Sa umaga, naghahanap siya ng kahit anong trabaho. Sa gabi, naupo siya sa isang inuman sa tabi ng daan hanggang sa malasing. Naawa ang kanyang kaibigan, hanggang kailan ka magkakaganito? Kailangan mong harapin yan. Ang pagtakas ay walang mareresolba. Yumuko si Javier sa mesa, garalgal ang boses, wala akong lakas ng loob. Tuwing naiisip ko si Marisol, may galit at awa. Kapag naiisip ko si Kuya Diego, kumukulo ang dugo ko. Kung babalik ako, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Naranasan na niya ang lahat ng hirap sa malayo para lang mabigyan ng magandang buhay ang asawa, ngunit ngayon, lahat ng tiwalang iyon ay nawasak. Habang si Javier ay nalulunod sa alak at sakit, isang tanghali, tumawag ang kanyang pinsan mula sa probinsya, Kuya Javier, umuwi ka na. Malubha ang sakit ni nanay. Ilang araw na siyang nanghihina, hindi kumakain. Nakahiga na lang. Natigilan si Javier, nabitawan ang baso ng alak, namutla. Kahit anong galit niya, ang ina niya pa rin ang kanyang sandigan. Hindi niya kayang pabayaan ito. Nang hapong iyon, umuwi si Javier. Sa buong biyahe, naninikip ang kanyang dibdib. Ang imahe ng kanyang ina at ang mga hinaing sa telepono ay sumasakit sa kanyang puso. Pagdating sa bahay, madilim ang silid at amoy gamot. Nakahiga si Aling Nena, maputla at malalim ang mga mata. Nang makita ang anak, sinubukan niyang bumangon, ngunit wala na siyang lakas, anak. Nakauwi ka na, bumulong siya, habang tumutulo ang luha, akala ko hindi na kita makikita. Lumuhod si Javier sa tabi ng kama, hinawakan ang payat na kamay ng ina, at garalgal na sinabi, Inay, patawarin niyo po ako. Naging pabaya ako, hinayaan ko kayong mag-isip hanggang sa magkasakit. Umiling si Aling Nena, nangingilid ang luha, anak, nangyari na ang nangyari. Hindi ko na alam ang gagawin. Natatakot lang ako na bago ako pumikit, dala-dala pa rin niyo ang kahihiyang ito. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Marisol, payat ang mukha. Pinanood niya ang mag-ina na magkayakap at muling tumulo ang kanyang luha. Gusto niyang lumapit para humingi ng tawad, ngunit pinigilan siya ng takot. Nakatayo rin si Diego sa labas ng pinto, nakikinig. Komplikado ang kanyang ekspresyonawa sa ina at pagsisisi sa kanyang kasalanan ngunit kinagat niya ang kanyang labi at hindi pumasok. Nang gabing iyon, nagbantay si Javier sa tabi ng kama ng ina, gulong-gulo ang isip. Alam niyang hindi na siya pwedeng tumakas. Kailangan niyang harapin at resolbahin ang lahat. Ngunit paano kung ang lahat ay malala na? Sa labas, ang hangin ay humihihip sa mga puno ng saging. Ang bahay ay nababalot ng dilim, hudyat ng isang bagong bagyo na paparating, at alam ni Javier na ang tunay na komprontasyon ay malapit nang magsimula. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Aling Nena, naupo si Javier sa sala, ang ilaw mula sa gasera ay nagpapatingkad sa kanyang pagod na mukha. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita ng may bigat at diin, ngayong gabi, gusto kong marinig ang totoo, walang lihiman. Nasa sulok si Marisol, yakap ang tiyan, nanginginig na parang dahon.
Nakatayo si Diego sa labas, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Mariing sinabi ni Javier, Marisol, magsalita ka. Kaninong anak yan? Napahagulgol si Marisol, tinakpan ang mukha. Javier, patawad, nagkamali ako. Ang batang ito ay anak ni Kuya Diego. Ang pag-amin ay parang kulog sa gitna ng gabi. Napayuko si Javier sa mesa, ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa dumugo. Mapait siyang tumawa, namumula ang mga mata habang nakatingin sa kanyang kapatid. Narinig mo ba yon, Kuya Diego? Gusto kong marinig mula sa bibig mo. Pumasok si Diego, malungkot ang mga mata, paos ang boses, kasalanan ko. Wala akong idadahilan, ako ang may gawa ng lahat, hindi si Marisol. Hindi si Marisol, tumayo si Javier at itinuro ang asawa. Asawa ko siya, paano mo nasabing hindi niya kasalanan? Lumuhod si Marisol sa paanan ng asawa, alam kong makasalanan ako. Sinubukan kong itigil pero hindi ko kinaya. Masyado akong malungkot, ang tagal mong nawala. Malungkot, sigaw ni Javier. Ilang babae ang malayo ang asawa pero nanatiling tapat. Bakit ka nagtaksil? Bakit mo sinaksak ang puso ko? Naging mabigat ang hangin. Ang mga hikbi ni Marisol ay umalingaw-ngaw. Lumapit si Diego at inilagay ang kamay sa balikat ng kapatid, Javier, kung gusto mo, aalis ako. Akuin ko lahat ng kahihiyan. Huwag mo lang sanang pahirapan pa si nanay. Tinabig ni Javier ang kamay niya, may mukha ka pa para humingi ng pabor. Nagkasakit si nanay dahil sa kahihiyang ito, at ako, wasak na ang buhay ko. Sinuntok niya ang haligi, at tumulo ang dugo mula sa kanyang kamao. Ang anino ng tatlong tao ay sumasayaw sa ilaw ng dasera, baluktot tulad ng kanilang mga tadhana. Lumapit si Marisol, hinawakan ang kamay ng asawa, hindi ako umaasang mapapatawad mo ako. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataong palakihin ang batang ito dahil wala siyang kasalanan. Nanginginig na tumingin si Javier sa tiyan ng asawa, isang munting buhay ang gumagalaw. Naglalaban sa kanyang puso ang galit at ang natitirang awa. Sa huli, tumalikod siya, malamig ang boses, hindi ko sasaktan ang bata. Pero mula ngayon, wala nang tayo. Napahandusay si Marisol, humahagulgol. Yumuko si Diego, nanginginig ang mga kamay. Sa loob ng lumang bahay, ang deklarasyong iyon ay hudyat ng isang bagong kabanata ng pagdurusa, kung saan kailangang harapin ng lahat ang bunga ng kanilang mga ginawa. At mula dito, ang trahedya ay opisyal na pumasok sa pinakamalupit na yugto nito. Kinaumagahan, matapos ang mainit na komprontasyon, tahimik na inayos ni Javier ang ilang damit at inilagay sa kanyang backpack. Walang salitang binitiwan, tumayo lang siya ng matagal sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang kamay, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan mag-isa sa ganitong sitwasyon. Yumuko si Javier at niyakap ang payat na balikat ng ina, tumutulo ang luha, patawad, Nay. Hindi ko na kayang manatili pa rito. Tuwing nakikita ko sila, parang sinasaksak ang puso ko. Tumalikod siya at lumabas. Humagulgol si Marisol, hinabol siya at lumuhod, Javier, huwag kang umalis. Huwag mong iwan si nanay, huwag mo akong iwan mag-isa sa gitna ng unos na ito. Hinila ni Javier ang kanyang kamay, malamig ang tingin, huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Patay na ang lahat sa pagitan natin. Tumalikod siya at umalis, ang kanyang anino ay unti-unting nawala. Ang mga nakakadurog na iyak ni Marisol ay sumunod, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Mula noon, si Marisol ay namuhay sa impyerno. Dumarating ang mga kamag-anak para sisihin at laitin siya. Isang tiyahin ang direktang nagsabi, babaeng hindi marunong mag-ingat sa puri, may mukha ka pa para humarap sa tao. Umalis ka na sa bahay na ito, bago ka pa magdala ng habambuhay na kahihiyan sa angkan. Sa palengke, pinagbubulungan siya ng mga tao, may ilan pang nanunuya, tingnan mo, wala nang swerte ang pamilyang yan. Laging nakayuko si Marisol, ang kanyang malaking tiyan ay parang kadenang humihila sa kanya pababa. Ikinukulong niya ang sarili, gabi-gabi ay umiiyak hanggang maubos ang luha. Si Diego ay hindi rin nakaligtas sa paghamak. Sa trabaho, iniiwasan siya ng mga kasamahan. Sa nayon, sinusundan siya ng mga bata na sumisigaw, ayan ang magnanakaw ng asawa ng kapatid. Kinagat niya ang kanyang labi, ngunit nanatiling tahimik. Sa mata ng lahat, siya ay isang taong walang kaluluwa. Si Aling Nena naman ay tuluyan ng nanghina. Ang kanyang sakit ay lalong lumala. Nakahiga na lang siya at paminsan-minsan ay umiiyak, mahal, paano ko ito ipapaliwanag sa ating mga ninuno?
Ganito kasama ang mga anak natin, anong mukha pa ang ihaharap ko? Lumuhod si Marisol sa tabi niya, Inay, kasalanan ko po ang lahat. Kung ayaw niyo na sa akin dito, aalis po ako. Tumalikod si Aling Nena, hindi sumagot. Naawa siya sa kanyang manugang, ngunit ang galit at kahihiyan ay pumipigil sa kanya na magpatawad. Ang dating masayang tahanan ay naging impyerno, isang umalis, isang buntis na pinapahiya, isang itinakwil at isang inang nagdurusa. Sa labas, madilim ang kalangitan ng Sitio Luntian, at isang malaking bagyo ang namumuo sa puso ng bawat isa, handang wasakin ang lahat. Umalis si Javier sa kanilang probinsya at nagtrabaho bilang construction worker sa Cavite. Doon, namuhay siyang tahimik, nagtatrabaho para makalimot. Ngunit tuwing gabi, kapag nakikita niya ang mainit na ilaw mula sa ibang mga bahay, naaalala niya ang kanilang tahanan, ang kanilang wedding picture, at lahat ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Sinabi ng kanyang kasama, hanggang kailan ka tatakas? Kailangan mong harapin yan. Iniwan mo ang nanay mong may sakit, paano na ang asawa't anak mo? Mariing sinabi ni Javier, huwag mo siyang tawaging asawa ko. Pinagtaksilan niya ako, pero ang bata sa tiyan niya. Wala siyang kasalanan. Natigilan ang kaibigan. Natigilan din si Javier. Ang imahe ng isang inosenteng bata sa gitna ng lahat ng ito ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis siyang umiling, nilunok ang awa. Samantala, sa probinsya, lalong nanghina si Marisol. Malaki na ang kanyang tiyan, ilang linggo na lang at manganganak na siya. Ngunit sa halip na alagaan, tinitiis niya ang mga mapanuring tingin at masasakit na salita. Hindi ko alam kung kikilalanin yan ng ama. Baka isilang na lang yan na anak sa labas habang buhay. Bawat salita ay sumasakit sa puso ni Marisol. Umuwi siya, ikinukulong ang sarili at umiiyak. Sa sobrang desperasyon, naisip niyang tapusin na ang lahat, ngunit napapahawak siya sa kanyang tiyan kung saan gumagalaw ang isang munting buhay at napapaiyak siya, anak, patawad, hindi kita kayang iwan. Nakikita ni Aling Nena ang lahat, puno ng sakit at kawalan ng magawa. Matanda na siya, may sakit at wala ng lakas para labanan ang opinyon ng publiko. Minsan, sinabi niya sa isang malapit na kaibigan, sana kaya kong akuin ang lahat para hindi na siya magdusa. Si Diego ay patuloy na nagtatrabaho, araw-araw ay may dalang pagkain para kay Marisol. Tahimik siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit ang atensyong iyon ay hindi nagpapagaan sa loob ni Marisol, bagkus ay lalo lang siyang nakakaramdam ng kasalanan. Isang hapon, habang naghuhugas ng gulay, narinig ni Marisol ang usapan ng dalawang kapitbahay, malapit na siyang manganak. Kawawa ang bata, isisilang sa kahihiyan. Pero tama lang yan ang karma ng isang babaeng taksil. Nanginginig na nabitawan ni Marisol ang basket at napaupo, ang luha ay humalo sa malamig na tubig. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng buong mundo, at isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isip, paano kung mawala na lang ako para matapos na ang lahat? Nang gabing iyon, nagpunta siya sa tabing ilog, matagal na tinitigan ang madilim na agos. Ang bigat ng kanyang tiyan ay halos magpatumba sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, malakas na sumipa ang bata sa kanyang sinapupunan, na parang nagpapaalala na gusto nitong mabuhay. Humagulgol siya at napaupo, anak, pangako, mabubuhay si nanay. Kahit anong mangyari, isisilang kita. Sa ibang lugar, nakahiga si Javier sa construction site, hindi makatulog. Sa kanyang puso, umuulit ang sinabi ng kaibigan, walang kasalanan ng bata. Dalawang tao, isang tumatakas, isang nasusukol, ngunit parehong nagdurusa. Ang trahedya ay hindi pa tapos, bagkus ay nagbabantang sumiklab ng mas malala. Isang gabi sa huling bahagi ng taglagas, biglang lumamig ang hangin sa Sitio Luntian. Sa loob ng kanilang bahay, namimilipit sa sakit si Marisol, pinagpapawisan ng todo. Biglang dumating ang sakit ng panganganak, napayuko siya at kinagat ang labi hanggang dumugo, inay. Tulong! Garalgal ang boses ni Marisol. Narinig ni Aling Nena ang sigaw at pilit na bumangon. Nang makita ang namumutlang mukha ng manugang, nataranta siya, Diego, tawagin mo si Albularia Elena, bilis. Mabilis na tumakbo si Diego at kumatok sa mga bahay sa dilim. Nagising ang buong nayon, mga ilaw mula sa flashlight at gasera ang nagsilapitan sa bahay ni na Aling Nena. Mabilis na kumalat ang balitang manganganak na si Marisol, kasabay ng masasakit na bulungan, ayan na, manganganak na. Kaninong apelyido kaya ang dadalhin ng bata? Kawawa, isisilang sa kahihiyan. Sa gitna ng sakit, narinig ni Marisol ang bawat salita.
Ang luha ay humalo sa pawis at nagdasal na lang siya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dumating si Albularia Elena at nag-utos na maghanda ng mainit na tubig at malinis na tuwalya, hindi na aabot sa ospital, dito na siya manganganak. Nagkagulo ang maliit na bahay. Ang mga iyak ni Marisol ay nakakadurog ng puso, habang nagmamadali si Aling Nena, at nanginginig na hinawakan ang kamay ng manugang, "Anak, kaya mo yan, para sa bata." Matapos ang ilang oras, isang malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Tumahimik ang lahat tapos ay napuno ng emosyon. Isang mapulang sanggol ang umiiyak sa mga kamay ni Albularia Elena. Halos maubusan ng lakas si Marisol, ngunit isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, "Anak. Anak ko." Ngunit ang saya ay panandalian. Muling umugong ang mga bulungan sa labas, lalaki ang anak. Kaninong anak yan? Kahihiyan. Narinig ito ni Marisol at muling tumulo ang luha. Gusto niyang yakapin ang anak, protektahan ito mula sa masasakit na salita, ngunit wala na siyang lakas. Sa malayo, habang nasa construction site si Javier, isang kamag-anak ang humahangos na dumating, "Javier, umuwi ka." Nanganak na si Marisol. Pinag-uusapan sila sa buong nayon at pareho silang mahina. Natigilan si Javier, nabitawan ng pagkain at naguluhan ang isip. Gusto niyang umuwi para makita ang bata, ngunit may galit na pumipigil sa kanya. Sinabi ng kanyang kaibigan, "Kahit anong mangyari, may kaugnayan pa rin yan sa pamilya niyo. Kung pababayaan mo, baka pagsisihan mo." Napahawak si Javier sa ulo, naglalaban ang puso. Naalala niya ang inang may sakit, ang asawang nagdurusa, at ang inosenteng iyak ng sanggol. Ngunit ang kahihiyan ay nagpapabigat sa kanyang mga paa. Bumuhos ang ulan ng gabing iyon sa Sitio Luntian. Sa loob ng lumang bahay, ang iyak ng sanggol ay humalo sa buntong hininga ng matandang ina at sa mga hikbi ng isang makasalanang babae. At sa ibang lugar, isang nagdurusang asawa ang nahaharap sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay, ang bumalik at harapin ang lahat o tuluyang talikuran sila. Katatapos lang ng ulan at ang umaga sa Sitio Luntian ay madilim at mabigat. Sa loob ng bahay, hindi tumitigil ang iyak ng sanggol. Ang mapulang bata ay nakabalot sa lumang kumot, katabi ng kanyang ina na halos wala ng lakas. Pagod na pagod si Marisol, ngunit dahan-dahan niyang niyakap ang anak at tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ng sanggol. Sa labas, hindi tumigil ang bulungan. Nagsidatingan ang mga kamag-anak at kapitbahay. Muling umalingaw-ngaw ang masasakit na salita, "Nanganak na." Lalaki, pero hindi alam kung sino ang ama. Kahihiyan sa buong angkan. Narinig ito ni Aling Nena mula sa kanyang higaan, at nanikip ang kanyang dibdib. Wala na siyang lakas para paalisin sila, pumikit na lang siya, at hinayaang umagos ang luha. Biglang bumukas ang tarangkahan at pumasok si Javier, dala ang kanyang lumang backpack, payat at pagod. Natahimik ang lahat tapos ay nagbulungan. Isang tiyuhin ang nanuya, "Ayan, bumalik na si Javier. Tignan natin kung ano ang gagawin niya." Pumasok si Javier, at ang kanyang mga mata ay napako sa duyan na gawa sa basket. Ang mapulang sanggol ay umiiyak ng malakas. Natigilan siya, kumakabog ang dibdib. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya, awa, galit, at sakit na nakakasakal. Nakita ni Marisol ang asawa at humikbi, "Javier, bumalik ka. Ito ang anak. Anak ko." Sumigaw si Javier, paos ang boses, "Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Pinagtaksilan mo ako, tapos gusto mo pang kilalanin ko ang batang yan." Sumang-ayon ang mga kamag-anak, tama, hindi niya dapat kilalanin. Ang batang yan ay kahihiyan, hindi karapat-dapat sa apelyido natin. Ang mga bulungan ay nagpanginig kay Marisol. Niyakap niya ng mahigpit ang anak at sumigaw, "Walang kasalanan ang anak ko. Kahit ano pa ang sabihin niyo, dugo at laman siya, hindi niya deserve na itakwil." Napaiyak si Aling Nena at pilit na bumangon, "Walang kasalanan ang bata. Tayong matatanda ang may kasalanan, hindi siya. Pero Javier, anak, pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo." Tumalikod si Javier, ang mga kamao ay nakakuyom hanggang dumugo. Gusto niyang talikuran ng lahat, ngunit ang iyak ng sanggol ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ito ay isang inosenteng buhay na gustong mabuhay. Sa sandaling iyon, pumasok si Diego, pagod ang mukha. Lumuhod siya sa gitna ng lahat at nagsalita ng malinaw, "Lahat ng kasalanan ay sa akin. Ako ang ako ng lahat. Huwag niyo sanang ibunton ang kahihiyan kay Marisol at sa bata." Nag-ingay ang mga tao, "Ayan, umamin na siya.
Talagang walang hiya. Isang matanda sa angkan ang tumayo, Diego, mula ngayon, itinitiwalag ka na sa ating pamilya. Tungkol sa bata, si Javier ang magpapasya. Nanginginig na tiningnan ni Javier ang kapatid na nakaluhod, ang asawang humahagulgol, at ang inang halos matumba na sa pagdurusa. Pakiramdam niya ay guguho na ang kanyang mundo. Naglalaban sa kanyang puso ang galit at awa. Sumigaw siya sa gitna ng ulan, tumahimik kayong lahat. Ako ang magdedesisyon, walang pwedeng makialam. Tumahimik ang lahat, nakatingin kay Javier. Ang kanyang desisyon ang magtatakda ng kapalaran ng buong pamilya, pagliligtas o paglilibing, pagpapatawad o pagtalikod. Sa sandaling iyon, ang buong bakuran ni Aling Nena ay nabalot ng katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Javier. Hinihintay nila ang hatol ng lalaking nagbalik pagkatapos ng matagal na pagkawala. Ang tanging may karapatang magpasya sa kapalaran ng sanggol, ni Marisol, at ng dangal ng kanilang angkan. Nanigas si Javier, nanginginig ang mga balikat. Tiningnan niya si Marisol na mahigpit na yakap ang bata, ang mukha ay basang-basa ng luha. Lumingon siya kay Diego na nakaluhod pa rin, puno ng pagsisisi ang mga mata. At pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang ina, ang puting buhok ay nanginginig sa bawat hikbi, tila babagsak anumang oras. Ang puso ni Javier ay parang pinupunit. Sumigaw siya, bakit niyo ako inilagay sa sitwasyong ito? Ano ang ginawa ko para danasin ang kahihiyang ito? Walang sumagot. Tanging ang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Isang tiyuhin ang nagsalita, Javier, kailangan mong magdesisyon ng malinaw. Kikilalanin mo ba o hindi para matapos na ang kahihiyan ng angkan? Kinuyom ni Javier ang kamao at biglang humakbang. Tinitigan niya ang sanggol sa mga bisig ni Marisol. Ang munting kamay nito ay gumalaw at dumampi sa daliri niya. Nanikip ang dibdib ni Javier. Lumuhod siya, bumuhos ang luha, siya. Wala siyang kasalanan. Hindi ko kayang talikuran ang isang inosenteng buhay. Nagbulungan ang mga tao. Pero hindi mo siya dugot laman. Ang pagkilala sa kanya ay pag-amin na rin sa kahihiyan. Tumingala si Javier, nag-aapoy ang mga mata. Ang kahihiyang ito ay hindi galing sa bata. Hindi niya piniling isilang. Kung may kasalanan, yon ay ang mga matatandaang kuya ko, ang asawa ko, at ako, dahil pinabayaan ko ang pamilya ko. Pero ang bata, karapatan niyang mabuhay. Kinuha niya ang sanggol at niyakap ng mahigpit. Tumahan ang iyak ng bata. Natahimik ang lahat. Humagulgol si Marisol, Javier, hindi ako karapat-dapat, pero habang buhay akong magpapasalamat sa iyo. Yumuko si Diego, Javier, patawarin mo man ako o hindi, tatanggapin ko. Aalis na ako at hindi na babalik. Ito ang kabayaran sa kasalanan ko. Tumayo si Diego at tahimik na umalis. Ang kanyang anino ay naglaho, iniwan ang mga buntong hininga. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang bunso at ang apo, anak, ginawa mo ang tama. Pagpapalain ka ng Diyos. Niyakap ni Javier ang bata. Alam niyang magiging mahirap ang hinaharap, ngunit pinili niya ang kabutihan kaysa sa galit. Sa labas, isang sinag ng araw ang sumilip mula sa madilim na ulapisang maliit na pag-asa para sa mga taong dumanas ng matinding trahedya. Matapos ang mga araw ng bagyo, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa maliit na bahay sa Sitio Luntian. Umalis si Diego sa nayon, hindi na nagpakita, dala ang mga sumpa at kahihiyan. Iyon ang naging kabayaran para sa isang sandali ng kahinaan at pagtataksil sa pamilya. Maaaring mapatawad ng tao ang mga di sinasadyang pagkakamali, ngunit ang pagtataksil sa sariling kadugo ay isang sugat na mahirap maghilom. Si Marisol, matapos manganak, ay nanghina ang katawan at isipan. Habang yakap ang anak, may saya at sakit siyang nararamdaman. Masaya dahil malusog ang bata, ngunit masakit dahil siya mismo ang naglagay sa kanyang buhay sa putik. Mula noon, namuhay siyang tahimik, hindi na makatingin ng diretsyo sa mga tao, at itinuon ang lahat ng oras sa pag-aalaga sa anak bilang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Si Aling Nena, matapos ang lahat, ay lalong nanghina. Ngunit nang makita niyang bumalik ang kanyang bunsong anak at kinilala ang bata, tila nabigyan siya ng kaunting lakas. Naunawaan niya na kahit gaano kadungis ang nakaraan, kung mananaig ang kabutihan, may pag-asa pa rin sa hinaharap. Si Javier naman, kahit may malalim na sugat sa puso, ay pinili ang landas ng pagpapatawad. Nagpasya siyang palakihin ang bata na parang sariling anak dahil alam niyang wala itong kasalanan. Dahil sa desisyong iyon, unti-unting nagbago ang tingin ng mga kamag-anak at kapitbahay.
Hindi na sila direktang nanlilibak, minsan pa nga ay nasasabi nila, si Javier ay isang tunay na lalaking may puso at dangal. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na naghirap si Javier para sa kanilang ikabubuhay. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang inosenteng ngiti ng bata, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Iyon ang naging inspirasyon niya para magpatuloy, kahit na ang kanyang pagsasama ay hindi nabuo. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng maraming masasakit na aral. Una, ito ay isang paalala na sa isang pagsasama, ang katapatan at pagpipigil sa sarili ay napakahalaga. Isang sandali ng kahinaan ay maaaring sumira sa isang buong pamilya. Ikalawa, ito ay nagpapaalala na kapag nagkamali, dapat harapin ang responsibilidad. Kinailangang lisanin ni Diego ang kanyang tahanan dala ang kahihiyan. Iyon ang kabayaran ng pagtataksil. Ikatlo, pinupuri nito ang kabutihan at pagpapatawad. May karapatan si Javier na itakwil ang bata, ngunit pinili niya itong kukupin. Dahil doon, isang inosenteng buhay ang nailigtas mula sa dilim. Ang kabutihang iyon ang nagpanatili sa respeto ng mga tao kay Javier sa kabila ng sakit. At panghuli, ito ay isang paalala sa bawat pamilya. Ang kaligayahan ay hindi lamang nagmumula sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pag-unawa, pag-aalaga, at pagsasama. Ang matagal na pagkakalayo na walang sapat na komunikasyon ay maaaring magdulot ng tukso. Pahalagahan natin ang isa't isa at panatilihing matatag ang tahanan bago pa mahuli ang lahat. Ang trahedya ng pamilya ni Aling Nena ay isang babala. Nagtapos ito sa sakit ngunit nagbukas din ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang taong umamin sa pagkakamali ay mamumuhay para itama ito. Ang nagtaksil ay magbabayad. At ang nanatiling may kabutihan ay makakahanap ng kapayapaan sa kanyang puso. Iyon ang hustisya ng buhay, ang karma na walang sinuman ang makakatakas.